So, pag tinignan ako, may mukha akong babae, pero tingnan nyo yung passport ko is nakalaga doon male. So, yun yung pinaka-reason. Walang reason ako yung nakadamit ako ng pambabae. Hindi yun. Confusion of the highest order. Is nakalaga doon male. Confusion of the highest order. So, yun yung pinaka-reason. Walang reason ako yung nakadamit ako ng pambabae. Hindi yun. Confusion of the highest order. Is nakalaga doon male. Why are you Male. This is about national security. So, pag tinignan ako, may mukha akong babae, pero tingnan nyo yung passport ko is nakalaga doon male. So, yun yung pinaka-reason. Walang reason ako yung nakadamit ako ng pambabae. Hindi yun. Sir, can I bring the luggage? Kasi gusto kong magpalit siya ng damit kung yun man ang problema. Kasi if yun ang problema, pwedeng pagpalit, pwede siyang maghingi ng sorry and then patawarin. Kasi may mga ganong kaso. Ayaw siyang kausap ng immigration officer. Ang sabi, pag lumalapit siya, no. No talking. This is about national security. Confusion of the highest order. Okay mga lods, welcome back to another content. Oh my God. Ay, my God. Okay, so anuin muna natin to, i-summarize muna natin yung main points natin for the past 2 videos nito, diba? Pero ang thesis statement natin is very simple. Yung kabaklaan mo, bawasan mo. Dalin mo lang 50%, diba? I think yung isang commentator natin said it correctly. Pwede ka naman maging LGBT doon sa Dubai. Huwag mo lang dalin lahat, diba? Balakbakan yun. That wasn't the exact quote, pero you get the idea. Okay? So, kumbaga, kung if you're gay, wag mo na lang ilahad, i-low-key mo lang. Ganun yung thesis statement ng ating mga video for the past 2 content. Now, it's crazier kasi nagsalita na po si Queen Hera. Now, sino po ba si Queen Hera? Si Queen Hera po ay isang social media influencer. Ang linya niya ay beauty and cosmetics. Yun yung kanyang lifestyle vlogger siya sa TikTok. Mainly sa TikTok. Mas malaki yung following niya doon. And tropa niya, etong si idol mong etong si Pukirat. Now, ang gagawin ko, ipapartition ko tong mga sinabi niya into yung mga salient points nito or yung mga main point para lalo kayong maasar. Yan. So, yung intro muna. Let's go. Immigration pa lang ng Pilipinas, airport pa lang ng Pilipinas, sabi ko sa kanya, behave kasi pupunta tayo sa ibang bansa. Kasi nasa airport pa lang ng Pilipinas, pinagtitinginan na siya. Alam mo yan yung expression, welcome! Let's go to Dubai! Behave! Okay, pause natin doon. So, ang main point dito ni Queen Hera is sobrang ingay daw nitong si Pukirat na to the point na pinagtitinginan na siya. Again, there is really nothing wrong on vlogging to Dubai. Actually, ini-encourage pa nga niya yun eh. There's a lot of vloggers out there na binavlog nila yung naging buhay nila sa Dubai or yung naging visit nila sa Dubai. Best example, si Franklin Miano. Kung naaalala niyo yung mga content natin, meron siyang mga Dubai vlogs doon. So, kung ano man yung ginawa niya doon sa bakasyon niya, that's okay, di ba? So, hindi talaga issue yung pag-vlog, okay? The issue here is being loud. Kasi, of course, kahit nasa ang bansa ka naman, kahit nandito ka sa Pilipinas, may tinatawag na alarm and scandal. Meaning to say, kailangan, if you want to vlog in public, you have to follow proper decorum. So, eto na yung, kumbaga dito nagsimula yun eh. Mas lalala pa to as this video goes on. So, mag-skip na tayo dun sa part na papatindi na ng patindi itong issue na to. Malapit na kami sa immigration, hanap ako sa kanila. Kasi ang daming tao. Hanap ako. Kasi, ano kayo nangyayari? So, sumunod na. Wala na akong magagawa. Hindi ako makabalik kasi nga yung linya. Nauna na ako sa immigration. Nauna kami sa immigration. Hanggang nakalagpas kami, kinuha ko na yung luggage. Tumatawag na ako. Mami, anong nangyayari? Asa na kayo? Nakuha ko na yung luggage. Sabi sa akin, naharang ng immigration. So, doon pa lang, sa linya, pinakadulong linya, naharang na ng immigration. Wait, before pala sa immigration, pagsakay ng train, nag-CR. Sa girls. Girls, CR. So, ang daming CCTV sa airport. Dubai. Oh my
alam nyo ba na haram yon sa country nila? Kasi ito yung nangyari. Nasa Dubai Airport na sila. Kumbaga, lenient pa yung yung immigration officer kasi hinayaan siyang magingay. The issue is not the maingay part kasi hindi siya doon nadali. Ngayon, umihi daw siya doon sa pangbabae. Ibig sabihin talaga, dinala niya yung 100%, 200% pa nga yata ng kabaklaan niya doon sa sa Dubai. Na dapat, sakto lang yung dadalin mo. Diba? Yun yung thesis statement natin sa mga nakaraang video eh. Huwag mong dalin lahat kasi makisama ka doon sa bansang papatunguhan mo. So ngayon, it makes sense kung bakit siya na-hold, okay? Hindi siya na-hold because iba yung pangalan ng passport niya. Hindi lang pala doon, okay? Isang issue yun. Kumbaga yun yung isang factor. Meron pang iba. Etong isa is umihi ka ba naman doon sa mambabae? Diyos ko, mariwar naman yan. Tapos ang sabi, ano ang problema? Sinabihan sila Roldan na this is not about the outfit, this is about national security. Oh my God! This is not the outfit. This is about national security. Alam mo, buong tanan ng buhay ko, sa dami kong nakita sa mundo, sa buhay ko na ito, this is the first time I am hearing this. Na yung kabaklaan mo is a threat to national security. Oh, alam mo, this is something that I would joke about. Alam mo yun, yung kumbaga, kilala niyo naman ako eh. Yung mga ganyang humor na yan, yung mga dark humor na ganyan. Alam niyo, bumibitaw ako ng ganyan. Pero this is not a joke eh. This is something real. Teka lang ha, ulitin lang natin ha, para makuha natin yung makuha natin yung punchline, okay? This is not about the outfit, this is about national security. Di ba? Never in my life would I ever hear that. Never in my life. Alam mo na yung narinig mo na lahat, pero this takes the cake to the next level. Biruin mo yung kabaklaan mo is a threat to national security. My God! I bring the luggage kasi gusto kong magpalit siya ng damit kung yun man ang problema kasi if yun ang problema, pwedeng pagpalit, pwede siyang maghingi ng sorry and then patawarin kasi may mga ganong kaso. Ayaw siyang kausap ng immigration officer. Si Roldan ang gustong kausap tsaka si Mami Jonji. Ang sabi, pag lumalapit siya, no talk. Grabe kasi nga national security threat na nga. Alam mo yun, compounded na eh. Kasi, alam mo yung LGBT, bawal doon, isa. Maingay, 2. Umihi sa CR ng babae, 3. Diba? So, nag-compound na lahat ng reason to the point na sinabihan siya ng immigration officer na, yo, yan, ay, huwag ka nang lumapit. You are a threat to national security. My God! Alam nyo, sa dami ng ginawa ko na content dito sa social media, this is just the I don't know, weirdest or strangest. Hindi ko alam eh kung ano yung description nito eh. Pero siguro it's jaw-dropping. Yung parang, what? Yung, alam mo yung what the fuck moment? Ito yung what the fuck ng what the fuck eh. No talk. This is about national security. Ulit-ulit na ganun. Ang na-feel ko lang that time, taranta ko. Kasi what if, anong mangyari sa kanya? Oo, pwede siyang hulihin doon on the spot, di ba? Buti nga pinabalik pa dito sa Pilipinas eh. Kasi, ang iba daw yung deportation. Ang deportation, pag nasa loob ka na ng Dubai. Ang problema lang, pag nasa loob ka na ng Dubai, govern ka na ng laws ng Dubai. Buti nga mabait pa yung immigration ng lagay na yan eh. Dahil sinipa pabalik ng Pilipinas eh.
kung nagkataon lang talaga na dinampot yan at kinulong yan sa Middle East, nako baka hindi na makabalik yan, di ba? Diyos mio. Swerte pa siya kasi yung mga kaibigan niya mababait. Kumbaga hindi siya pinabayaan hanggang dulo. Ngayon, nakakapagtaka lang bakit ganun pa yung sistema niya na sinasabi niya it's about yung ano niya, persona niya, yung kung male, hindi yun eh. It's something far more sinister. It's about national security. Ay, nako. Di ba? Tragis na yan, no? Ano yun? Parang, eto lang naman, dun sa narinig ko, pagka kasi sinabi mong national security, ang unang papasok sa isip ko is para kang terorista. Di ba? Ganun eh. When did it ever occur to anyone that yung kabaklaan or yung pagiging maingay na bading is actually going to be synonymous to national security threat? When? Magbigay kayo ng isang di wala. Wala talaga. Nag-antay ako, antay kami. Madaling araw. Arrive kami ng 7 to 8 p.m. Madaling araw na, antay pa rin ako. Kasi, umaasa ako na makakalabas siya sa immigration. Kasi yun sabi nung contact ko dito na, hindi, papatawarin yan, madam. Papatawarin siya, papalabasin siya. Wait lang siya ng 2 to 5 hours. Papatawarin yan. Mag-sorry lang siya. Makiusap siya. Palit siya ng damit. Buras siya ng makeup. Hanggang sa nagdesisyon na no daw talaga, no. Ang sabi sa kanya, ang sabi kila Roldan, kasi hindi siya nga kinakausap, blacklisted. My God. So, kino-confirm niya na tama yung mga speculations ng tao na it's about the way he dressed, number 1, the way he presents himself, yung attitude, and number 3, yung pag-ihi nga sa CR. That's a big deal dito sa Muslim country na to. Kumbaga haram yun, di ba? So all of this compounded and nag-culminate siya. Ang culmination niya is blacklisted ka. Dahil sa kabaklaan. Very good. Hindi, i-qualify natin. It's not just the kabaklaan eh. Yung hayagang pagiging loud at saka yung hayagang pagiging bakla. Kasi nga, dito sa Pilipinas, okay lang naman yan. We can have that conversation here. Kasi dito sa bansa natin, mas open tayo sa gender identity ng bawat isa sa atin. Pero nasa ibang bansa tayo eh. It matters to them how you present yourself in public, especially in relation to your gender. Ibig sabihin, kung pupunta ka doon para magbakasyon, dapat susunod ka sa batas nila, whether you like it or not, whether you feel it's unfair for you. Kasi nga, hindi umiikot sa iyo ang mundo. Yung batas, umiikot yan sa bawat tao na nandoon sa kanilang bansa. And dahil doon, congratulations, ikaw ang kauna-unahang Pilipino na na-blacklist dahil sa kabaklaan. Palakpakan mo yung sarili mo sa utak. Yun lang naman po. Sana nag-enjoy kayo. Gigi mga lods.